Nabalitaan nyo na ba na may ginawang pelikula sa drug war mga idols at ang pamagat po nito ay Drug War, A Conspiracy of Silence. So tingnan nga po natin ang trailer ng pelikula na to. Let's go mga idols. Meron akong kilala nun. Halos kasing edad mo din. Hindi ko siya natulungan. Kamusta ang flight? Sir. Sir. Pareho lang ba presyo dito kada ulo? Siyempre mas malaki. Nasa Maynila ka na eh. Mukhang alam ko na ang patutunguhan ng trailer na to ah. Nakita ko yung epekto ng drug sa tao. Mga taong pinagkakatiwalaan mo, magiging halimaw yan. Well, in that case, it makes it a mental health issue. Well, yan po ang dialogo ng mga human rights advocates mga idols. Pero parang mali naman kung sasabihin nating mental health issue lang ang drug addiction. Oo, may mga taong nalulung dahil sa depression, sa trauma, or anxiety. Totoo yan. Pero hindi rin po natin pwedeng i-ignore na may mga kasamang personal choices, peer pressure, criminal syndicates, at epekto sa public safety. Hindi lahat ng addict may mental illness at hindi rin lahat ng may mga mental health problem ay nagda-drugs. Tama. Kaya mas tamang sabihin na ang drug addiction ay combination ng health issue, social issue, at law enforcement issue. So hindi lang siya simpleng mental health lang. Okay? Kahit sino, pwede magsabit ng pangalan ng suspected addict, tapos ihulog mo dun sa Dropbox. Paano pag nagtitrip ka lang? Eh, kilala ka naman tulak dito. Hindi ko siya. Kayong dalawa, ng anak mo, di ba? So tingin ko guys, iikot po ang movie na to sa mga collateral damage nung WOD ni Tatay Diggs. Theory ko lang yun mga idols ha, di ko pa napapanood yung movie. Di ako sure pero tingin ko dito iikot ang kwento nito. Asin po ba yung mga anak mo? Wala na yung mga anak ko, pinatay kasi sila. Sabi sa inyo eh, di ba? Diyan iikot ang kwento nito sigurado. Hindi mo ako kilala. Malakas ang dikit ko sa taas. Oh, ito si Jan Arcilla yun ah. O andrito rin si Ian Veneracion, Harvey Bautista. Pucha mga bigating artista tong mga to, di ba? So meaning may budget talaga ang pelikula na to mga idols. Mukhang alam na this. I can't lay that boy to rest knowing na there are just so many unanswered questions. Ay mukhang alam ko na nga ang kwento nito guys. Mukhang kwento ni Kian to. Yung plano nilang gawing santo yun, di ba? Actually, sir, nandito kami para malaman kung paano nyo nakuha ang barilin yung tatay niya. Dikit-dikit ka lang dyan sa attorney mo, haki ko. Ingat ka. Kailangan po natin ng evidence. Marami ako. Teka, sandali lang, sir. Teka, sandali lang. Oh, disagree ako dito. Mukhang in-exaggerate na sa part na to yung movie. Walang ganyan, uy. Sa bagay, magagaling gumawa ng kwento ang mga anti-Duterte na members ng human rights advocates, no? OA masyado to guys. EJK na ang tawag dyan. At mukhang sa pelikula lang nangyari yan. What? Dito po tayo di magkakasundo. Anong sabi nito? From 2016 to 2022, there were 30,000 reported killings due to the drug war in the Philippines daw. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito officially proven as a single verified figures. Kasi kung iisipin natin logically mga idols, kung totoong solid at fully proven na agad ang alleged 30,000 killings narrative, bakit sa public ICC charges documents, 49 incidents at 78 victims lang ang specific cases na naipresenta? At take note hindi ko sinasabing walang kaso. Merong crimes against humanity case sa ICC laban kay Tatay Diggs. Pero importante ring maintindihan na sa international law, iba ang allegations,
estimates at actual documented representative cases na ginamit sa korte. Kaya dapat balanse tayo mag-isip. Hindi porket may malaking number na paulit-ulit na binabanggit sa social media ay automatic proven na lahat yon in court. Facts, evidence at due process pa rin dapat, mga idols. So ang punto dito, may mga aligasyon, oo. May mga debate, oo. Pero hindi lahat ng mga naririnig natin ay automatically established facts. Okay? Pero ano ba talaga ang totoo? Well, ayon guys sa real numbers PH ng PNP at ng gobyerno ni PRRD noon, nasa 6,252 lamang po ang napaslang sa mga drug operations or bypass operation ng PNP. Over 220,000 anti-illegal drug operations were conducted. Over 330,000 individuals were arrested, including over 10,000 high-value targets ang naaresto, mga idols. At hindi lang yan, mga idols, dahil 24,766 out of 42,045 na barangays ang naideklarang drug cleared sa panahon ni PRRD. At milyong-milyong katao po ang nakinabang sa good effect ng WOD or War on Drugs ni Tatay Diggs, mga idol. Dahil milyong katao ang nagsasabi na they feel much safer na maglakad noon kahit gabi. Dahil alam nilang nililinis ng gobyerno ang ating lipunan. Kaya dito pumapasok yung pagiging critical natin bilang viewers, mga idol. Ngayon tungkol naman sa movie, hindi po natin may kakaila na may strong narrative direction ito. At para sa iba, pwedeng makita ito bilang isang artistic interpretation o para sa iba naman isang politically leaning story, at doon na papasok yung kanya-kanya nating pananaw. Well, para sa mga dilawan, tinklawan at mga ululista, makikita po nila ito bilang truth-telling na pelikula. At para naman sa aming mga solidong DDS, ang pelikulang ito ay isang pure propaganda. Pero para sa akin, hindi ibig sabihin na may ganitong pelikula ay magbabago na agad ang pananaw ko sa nangyayari noong panahon ni Tatay Diggs. Naniniwala pa rin ako na may layunin ng kampanya laban sa droga. At maraming Pilipino po ang nakaramdam ng seguridad noon. Pero again, let's agree to disagree. So kung gusto nyong paniwalaan ang narrative ng movie, that's your right. Kung gusto mong questionin ito, that's also valid. Ang mahalaga, hindi tayo basta-basta nagpapadala. Nag-iisip tayo at marunong po tayong tumingin sa dalawang side ng kwento. Dahil sa huli, ang tunay na laban ay hindi lang tungkol sa pelikula, kundi tungkol sa katotohanan na hinahanap natin bilang isang bansa. Maraming salamat at stay critical, mga idols.